Three things that you should consider before you send your quotation sa kliyente mo. Ayan, so this topic mga boss is very crucial kasi mostly of the problem sa negosyo natin ay late na nating namamalayan. Pero kung iisipin mo, yung problema natin sa negosyo mostly ay nag-umpisa talaga sa pinaka-umpisa talaga ng process, which is yung pag-send pa lang ng proposal at saka quotation. Ayan, so kung bago ka lang pala sa channel natin mga boss, ako nga pala si Roger Silvido. Isa po akong negosyante at ngayon ay nagsishare po ako ng mga business lessons no, at mga karanasan ko po sa pagninegosyo na pwede nyo pong mapagkukunan ng aral. Bago tayo magsimula mga boss, ma-share ko muna sa inyo mga boss no, isang story na related sa topic natin mga boss. So last 2020, yan, meron po kaming kliyente mga boss na isang BPO client. Sobrang laki na kliyente mga boss. Palagi silang umu-order sa amin. Pinaka-minimum order nila sa amin is minimum 50 laptops. Yan, every time na order sila. And then, there was one time mga boss na nag-order sila sa amin na yung target na order nila is around mga 100 plus units. Ang problema doon mga boss is nagpa-process na pala sila sa papers nila para sa PISA certified or PISA certification. So, it is a certification po sa government. Parang meron silang subsidy sa government or I don't know kung anong tawag doon. Basta certification siya wherein pwedeng malisen yung tax nila or ang iba is VAT exempted talaga sila sa mga binibili nila na supply. So, yun is nung una nilang order sa amin is ano pa sila, kumbaga hindi pa sila certified noon sa PISA. Wala pa silang registration doon. So kaya hindi kami nagka-problema noon. Pero nung nag-order na sila sa amin ng mga 100 plus na units na laptop, doon na nag-umpisang nagka-problema kami kasi hindi kami na-inform ng accounting nila, ng purchasing nila at saka ng bookkeeper nila na meron na pala silang bagong certification. And that certification is VAT exempted sila. So, ayun nga mga boss no, doon pa lang namin nalaman mga boss nung papunta na kami sa delivery area. Kasi doon pa lang din kami in-inform ni accounting. So, ngayon since bago yun na senaryo sa amin, bago siyang kumbaga, first time namin yung na-experience. So, syempre kinabahan kami kasi parang na-threaten kami ng customer namin na baka magka-cancel sila. So, to make the long story short talaga mga boss is parang ang dating is ginulangan kami ng customer namin. Kasi supposed to be, dapat in-inform nila kami ahead of time. So ngayon, ang nangyari is late na nila kaming in-inform. So kaya hindi kami, hello baby, hi, per. Dahil nga bago yun sa amin, first time yun na nangyari sa amin. So syempre, kinabahan kami and we don't want na malugi yung kumpanya namin. Kasi the moment na mag-cancel sila sa order nila is baka mahirapan kami na ibenta yun or else kung hindi siya mabenta, wala, lugi kami sa cash flow. Sabi ko na lang sa customer namin since na meron din silang lapses and kami din meron kaming lapses din na hindi namin yun na double check, hindi namin na confirm sa kanila, hindi namin natanong. So ayun, nag-meet halfway kami, nag-compromise kami na kumbaga bigyan na lang namin sila ng discount. So, ang ending nun mga boss, siguro mga 2% na lang talaga yung ano namin, yung profit namin. At least no, hindi kami
hindi kami nagka-problema. Hindi siya na stock up yung capital namin doon. So, thank you pa rin kay Lord dahil pinaranas niya yun sa akin, and based doon sa experience na yun mga boss is naging extra careful na kami sa mga bago naming kliyente. So, ayun lang, sobrang ano yun, sobrang laking problema yun sa amin kasi ano lang tayo small time lang tayo na negosyante, and pag nagkataon na nag-cancel si kliyente, tapos nandun yung capital ng business mo, edi malaki yung chance na malulugi ka, 'di ba? What are the three things that you should consider before you send your quotation sa mga kliyente mo, or before you send your proposal sa mga kliyente mo? Okay, so I'll be straightforward na. Number one mga boss is dapat you should protect your margin. Okay, so when in terms of margin, syempre yung profit mo, 'di ba? Before mo siyang i-send yung quotation mo, dapat mo siyang alamin muna kung ano yung mga hidden expenses na hindi mo pa nakikita. Meron pang mga delivery fee, 'di ba? Meron pang taxes, meron pang other fees like for example mga government fees, 'di ba? Meron pa mga professional fees bago mo ma-fulfill yung isang order, marami ka pang babayaran. Aside sa from the fact no na magbabayad ka pa sa empleyado mo. So basta marami ka pang bagay na dapat mo i-consider, and ayun, dapat mo yung alamin kasi importante yon para ma-identify mo kung magkano yung ibibigay mo na pricing. Pangalawa is you should protect your terms. Ano yung mga terms? Sa quotation natin mga boss, meron pong tinatawag na mga conditions, terms and conditions. So ikaw as a business owner, no, kailangan mong protektahan yung sarili mo, at the same time kailangan mo ring maglatag ng terms para sa kliyente mo para protektado din sila. So ano ba yung mga terms? So una diyan is yung payment terms. Okay? Merong mga transaction mga boss na kailangan mong uh, mag-ask ng down payment, 'di ba, sa payment terms. So normal 'yun sa amin, especially kapag yung item is order basis, no. Okay, so kapag order basis yung tawag nito, yung mga in-order nila is kailangan naming humingi sa kanila ng like 30% down payment, 'di ba? Isa 'yan sa payment terms. Kailangan mong ilatag doon kung ano ba yung payment terms mo, like cash ba or bank transfer or cheque or ano man, 'di ba? Pinakauna 'yon. And pangalawa is kailangan mong ilatag doon kung ano yung mga warranty mo, mga after sales, 'di ba? Warranty, 'yan. Kailangan mo yung ibigay kung 1 year, 2 years, or 3 years, 'di ba? Merong iba 5 years. So dapat ilagay mo na doon para ma-feel ni client na secured siya, and ano 'yun, parang transparent ka sa kanya, 'di ba? Marami pang mga terms and conditions na dapat mong ilagay doon. Like isa doon is yung validity ng quotation. Importante 'yon. Kasi ito, quick story lang. Meron kaming kliyente dati mga boss na hindi namin nilagyan. Nung nag-send kami ng quotation, hindi kami naglagay ng validity kung kailan ma-expire yung quotation. Mostly kasi sa mga kliyente namin is mga BPO clients and government. So, malaki yung chance na matagal yung labas or matagal yung decision making. So, there are clients na lalabas yung PO nila like 1 to 3 months. So, kaya medyo matagal talaga siya. So, pag lumabas na yung PO nila, and then pag na-check na namin yung pricing ng item is ano na siya, kumbaga nagmahal, or minsan yung gusto nilang orderin is sold out na. So doon kami nagkakaproblema. So kaya it's very important na lagyan mo siya ng
validity. Like 7 days, 1 month. Ikaw bahala. Alam mo yung ano mo products and services mo. So, importante yon. Number 3 mga boss na dapat mong protektahan is you should protect your promise. Okay, so normally sa mga sales natin sa company natin, sometimes yung mga tao natin is na o-overcommit, 'di ba, sa mga kliyente nila para lang talaga na ma-close nila yung client nila. Doon siya nakakaproblema kapag nag-overpromise yung isang sales sa kliyente niya. Bakit? Kasi kapag lumabas na yung PO, purchase order ng kliyente, doon na nagkakaproblema. Kapag yung sales mo or ikaw as a salesperson, ikaw as a business person, kapag nag-overpromise ka in terms of delivery date, kunwari, sinabi mo sa kliyente mo na, ma'am, ako bahala dyan. Kapag mag-order ka ngayon, bukas na bukas agad, meron na tayong delivery. Ganon. Pero, ang reality pala is, next week mo pa siya pwedeng i-deliver. So, parang ang nangyari doon is parang minadali mo siya. So, kaya siya umorder sa'yo. So, yun nga, nakabinta ka nga. But then, at the end of the day is nasira pa yung trust nila sa'yo. 'Di ba? Meron pang tendency mga boss na kapag nag-overcommit ka, kunwari sa availability ng item or services mo, tapos hindi mo pa nalaman na, kumbaga, kunwari in terms of products, hindi mo na double check sa warehouse nyo na isa na lang pala yung natira, tapos merong bumili nun, kapag mag-order na yung si kliyente, baka doon ka pa magkakaproblema kasi during sa times na nag-order na sila sa iyo, wala kang ma-deliver, 'di ba? Or in terms of services, nag-overpromise ka na kaya mo yang i-serve, but in reality, yung mga tao mo pala is busy din sa isang project. So, ganun siya ka-importante na meron kayong internal communication na wherein alam mo kung ano yung status ng stocks, ano yung status ng mga availability ng mga tao mo, 'di ba? Kasi normally kasi sa sales, ang ano lang natin is para lang makabenta, 'di ba? So yun, it's very important na dapat huwag tayong mag-overcommit. Okay? So, ayun lang. Those are the 3 things na dapat mong i-consider bago mo i-send yung quotation mo. Okay? So, balikan natin. Una, dapat you should protect your margin. Pangalawa is you should protect your terms. Okay? Pangatlo is you should protect your promise. Okay? So, ayan. So, bakit ko nga pala yan sinishare sa inyo ngayon mga boss? Okay? So, sinishare ko yan sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako mga boss, no, na sa negosyo talaga natin, lahat ng mga problema talaga is kailangan nating ma-identify kung saan siya nag-umpisa. Okay? And naniniwala ako na lahat ng problema sa negosyo is normally mag-uumpisa talaga sa pinakaunang proseso sa sales, which is sa pagbigay pa lang ng quotation. Okay? The moment na mali yung quotation mo, wala na. Domino effect yan. Magkakamali na yung next na department sa sales, sa production, 'di ba, sa delivery. Kasi sa umpisa pa lang, sa quotation pa lang, ang dami ng mali. So kaya kailangan natin na maging mapanuri, no? Kailangan natin na pulido talaga sa umpisa pa lang. Okay, so ayun lang. Parang napahaba yung content natin today. So, ang ganda ng area dito. Yan, oh. So, ayun lang mga boss, and I hope meron kayong natutunan today. Okay, so ayun lang mga boss, and always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!